11 PM nung ako'y napatingin sa relo. Huminto muna ako sa aking ginagawa at nag-unat. Nakaramdam ako ng gutom kaya lumabas muna ako para bumili ng makakain. Habang binabaybay ko ang daan papuntang tindahan, parang may nakasunod at nakatingin. Huminto muna ako at tumingala. Pinagmasdan ko ang buwan at kung saan ang direksyon ng anino ko. Dahil may napapansin akong parang sumusunod na isang anino. Luminga-linga muna ako. Baka naman anino lang ng isang tao. Pero wala akong nakitang tao ni isa sa paligid. Tahimik at ilaw ng buwan ang ilaw ko sa daan. Nung pabalik na ako, biglang may sumabay sa paglakad ko. Isang pusang itim. Hindi ko alam kung saan galing at wala akong natatandaan na nag-aalaga sa kapitbahay na pusang itim. Nahiwagaan ako sa pusang yun dahil sumasabay siya sa akin maglakad. Hindi siya gumagawa ng ingay o yung tipong nanghihingi ng pagkain. Basta naglalakad siya kasabay ko. At ang pinagtataka ko, palinga-linga ito. Bawat paglingon nito, napapahinto siya saglit at nagpapatuloy. Nung malapit na ako sa bahay, unti-unti na siyang naiiwan. At nang nakarating na ako sa gate namin, nakatitig na lang to sa akin. Nung inalis ko ang tingin ko sa kanya, para buksan ang gate at papasok na ako, nawala siya sa kinatatayuan niya. At may napansin akong anino na mabilis na naglaho. Kinabukasan, nagtanong-tanong ako kung sino may nag-aalagang pusang itim, pero wala talaga. Nung gabing yun, bawat lingunan ng pusang itim ay may nakikita akong korting tao pero parang usok lang ito. Nagsitaasan balahibo ko sa mga oras na yun, pero hindi na rin ako nag-alala dahil natural na sa akin ang nakakita ng mga taong namatay na.